So ito yung aming dinadaanan papunta po doon sa ating location. Sa mga nagsasabi po na gagamit tayo ng drone, pasensya po talaga dahil sa ngayon ay wala po kaming drone. Pero kung gusto niyo pong mag-donate ngayong nalalapit na araw ng Kapaskuhan, ay pwede naman po. Sa mga gusto pong magbigay ng pambiling drone, ito po yung aming GCash number 095-1010-6949. Ayan, pwede nyo po akong i-message sa akin pong personal account MJ Rovera at sa atin pong FB page Mindoro Biners TV. Ayan, sabihin naman ng ating mga basher, tayo po ay nanghihingi, pero ang totoo po niyan ay wala pa talagang may nagbibigay sa atin. Kung mayroon pong mag-i-sponsor, thank you and advance po talaga. So mayroon tayong madadaanan na ilog pero wala na pong tubig. Pero doon ay may tubig. So tingnan nga natin. So magkaiba po yung ilog dito. Itong dinadaanan natin walang tubig, pero yung nasa kabila naman ay mayroon pong tubig. Ano? Sign? Sign daw. Kung ano, parang ginawa. Oh. Tabi-tabi po. So, sinyalis na malapit-lapit na yung ating pupuntahan dahil mayroon na pong tubig dito at mayroon na pong ilog. Ayan, papunta po yan sa itaas. So yung ating mga kabundukan talagang napaka mahiwaga dahil may mga tubig talagang may inom. Hindi ka mag-alala kapag ikaw ay pupunta sa kabundukan dahil safe ka, dahil meron kang may inom. Pagkain na lang yung kulang. So nandito na kami sa kalagitnaan at agaw pansin sa amin itong bato na to. Masabi natin na itong lugar na to ay talagang dagat noong unang panahon dahil ito napakalaking shell. Ayan yung bakas niya, oh. At saka ayan yung mga nakadikit sa bato na mga shell na matatagpuan lang sa dagat at yung mga lukan. So nakadikit siya sa bato. Ibig sabihin nung unang panahon ito po talaga ay dagat. Ayan. Pero ngayon to bundok po to, napakataas na bundok at nakapagtataka na mayroon kang makitang ganitong uri ng shell na nakadikit sa bato. So ibig sabihin yung mga sinasabi ng iba sa amin na nakakita sila ng malaking kabibe na nakadikit sa bato ay totoo po yun. Dahil nung unang panahon masabi nga natin na yung dagat ay abot hanggang sa kabundukan. So ayan, nakikita na natin yung mataas na bundok na yan. Ibig sabihin ay malapit na tayo sa atin pong pupuntahan na pusod ng dagat na matatagpuan dito nga po sa itaas ng tuktok ng bundok. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag nilang pusod ng dagat sa itaas po ng bundok. Kung mapapansin nyo, ayan po ay puro bato at dito naman ay tubig na nanggagaling po doon sa loob. So ang sabi po ng iba, ang mga nagbabantay po ng mga kakaibangan nila lang dito ay isang malaking ahas o kaya malaking igat. So ngayon papasukin namin para alamin natin kung ano yung mayroon dyan sa loob. Kaya samahan nyo po kami at ating tuklasin ito pong tinatawag nilang pusod ng dagat, at upang matagpuan natin yung sinasabi nilang kakaibang nilalang na nandyan po mismo sa loob. Kasama natin si Ayon at si Lindon, at sana yung ating ilaw ay hindi lang mapundi dahil flashlight lang po yan at saka cellphone. Dahil biglaan po, baka sabihin naman ng ating mga basher
but hindi po pinaghandaan. So pag mga ganito kasi ay biglaan lang. Iba yung ruta namin, pero dito po kami na padpad. So dito ay malalim po yung tubig dyan, at mas malalim po yung tubig doon sa loob, kaya aalamin natin kung ano yung mayroon doon. Tara, yun. Ito mga lampas tao na rin to. Oo. Kulay green na eh. Pero dyan tayo dadaan sa may gilid-gilid. Sige. Ikaw. Maliwanag din tong. So ito pong butas na ito ay sabi nilang matalinhaga dahil ang mga kwento nung unang panahon ay may mga nakatira sa lugar po na ito. So ngayon ay ako naman ulit yung tatawid. Nandito na kami ngayon sa bungad ng butas na ito o ng kuweba na ito. At ito yung bubungad din sa atin. Ito yung kanyang pinaka bubungan. So pailaw ako itong doon sa unahan. Ayan. So kung nakikita nyo, yung butas na yan, yan yung ating papasukin. Medyo mahaba-haba din na tunnel. So papasukin natin yan para makita din po natin kung ano yung mayroon po dyan sa loob. So tara. Putik pala to. Dito meron ako ng cellphone yan. So dito ay ingat lang dahil maputik siguro nung nagdaang bagyo yung banlik niya. Ibig sabihin, malakas, no? Oo. Malakas yung agos ng tuloy. So maraming mga butas-butas. Pagdating dyan, mayroon pang butas. Medyo madulas din pala, no? Oo. Dulas siya. Tsaka medyo basa pa kasi. Oo. Dito, sasalubungin ka na maraming mga paniki. Ibig sabihin, so doon sa unahan, mayroong mga kulay puti. Ayun, no? Ano kaya yun? Bilog siya, no? Parang itlog. Oo. Itlog nga. Itlog. Yun yung pinakalabas. Yung pinakapintuan, diyan kami galing. At dito ay makikita natin yung mga stalactite, stalagmite, buhay na buhay. So yun, no? Kaya pala basa dahil tumutulo yung tubig dyan. Ayan. Flashlight ngayon ay doon. Doon sa pinakadulo niya. Ayun na yung kulay puti na yan. Yan. Yun, yung puti na yun. Hindi mo makita? Ito pa nila. Sa kanan. Yan. Ayan. Ha? Mahirap din nakita. Matulas yan. Madulas eh. Kira mo yung flashlight yan.
Hindi kasi malayo si Dindon. Ayun na. Ulo natin yung napaprositin. Ayun na, nawawala siya na. Nawawala siya. Pinay na sa sinagan. Pag nailawan, nawawala. Parang may kakaibang amoy, no? Parang kakaiba yung amoy. Ito, kumiti lang. So, eto, mapapansin natin, kumikinang. Yan. Ay, oo. Kumiti lang siya. Kumikinang. Ayan, no? Kung may sinagan ng ilo. Oo. Tapos, dito naman, Maalon. may tubig. Ito na yung sinasabi nila na kumukulo yung tubig dito sa loob ng kuweba at sabi nga ito yung pusod ng dagat na matatagpuan dito sa loob ng kuweba. Tara. Gandahan lang talaga. Tapos, papatay muna natin. Iba talaga yung amoy. So, ayun po. Kung mapapansin natin, yung tubig ay kulay green. Ibig sabihin po ay malalim yan, papunta doon. Ayun, doon sa may labasan. At marami tayong nakikita na mga lumilipad na mga paniki. Sobrang ganda dito sa loob. Pero hindi ka dapat pakampante dahil medyo kakaiba po yung amoy at saka yung yung lalim ng tubig. Hindi natin alam kung anong mayroon dito. Tara. So doon may pinaka malalim pa na butas sa itaas. Ayan o. Tapos ang ganda ng mga rock formation niya. Tapos dito, ilaw yun. Doon. Dito. So dito naman parang may mga hinukayan. Yan. So kung halimbawa magbagyo man, pwedeng suminong dito, kaya lang ang delikado lang baka umapaw din tong loob ng kuweba. Parang mga hugis mata, no? Oh. Hugis tao. So ngayon ay pupunta tayo dito sa ito na yung pusod. Yeah. Ito kahoy.
So malalim din yung tubig, no? Ilaw. Tong. So ayan, ito na yung pinaka dulo ng tubig na sinasabi nilang pusod ng dagat dito po sa taas ng bundok na makikita nga po sa loob ng kuweba. So kung mapapansin natin, napaka tahimik ng tubig at parang may mga biglang aahon. So maghihintay tayo ng ilang minuto. Sobrang lalim yan, kaya walang may mga nagtatangkang sukatin yan. So dito ay merong butas. Ilaw yan. So ayan, meron pang butas dito at meron pa ulit tubig. Malalim din po yan. Kaya napakadelikado kung papasukin pa natin yan. So nagbablard. Pero ang kakaiba lang talaga dito ay kakaiba ng amoy at saka nakakahilo na at sobrang init kahit pa may tubig dito sa loob. Nagpapawisan na nga ako eh. Ako din. So ayan. Ayan. Sobrang green ang tubig. So yan po yung kanyang pinaka rooftop, pinakaitaas ng kuweba na to. So doon kami galing kanina. So, medyo madulas na talaga dito sa loob. Kaya ingat-ingat kapag tayo po ay pupunta sa mga ganitong lugar. Kaya siguro medyo mamasa-masa to dahil katatapos na nga po ng bagyo. Kaya tumutulo po yung pinakabubungan na bahagi ng kuweba na to. Pero napakalawak nito. Kasya siguro dito yung 5 bus na malalaki. Ang lakas talaga ng current na tubig, oh. Ayan. Sobrang lalim. Kung dito ka magtatago ay walang problema dahil may tubig. Yung problema lang medyo ano tawag dito? Oh, at saka mainit. Awan lang kung makakatulog ka pag ganito. Tira. So ngayon ay palabas na kami. Sobrang kintab talaga ng mga bato dito sa bungad. Ganda, oh. So ito yung paliwanag dito, kaya ganyan yung mga style ng mga bato na yan kasi dahil po sa tubig, ayan, sa paunti-unti na pagdaloy ng tubig ay parang naging matutulis din yung mga bato na yan. Pero yan ay milyong taon na ang nakalipas. Iba talaga na amoy, no? Amoy parang bawang sibuyas na hindi mo may mari. So nandito na kami ngayon sa labas at wala kaming may mga nakita na kung ano man maliban nandoon sa bilog na kulay puti na parang diamond doon sa loob ng kuweba. Pero bago pa kasi kami pumasok dito, hindi na natin binanggit kanina doon sa loob ng kuweba na sabi nila ay mayroon silang nakita na malaking ahas
na pumasok po dito sa loob ng kuweba. So siguro lumalabas din at bumabalik lang kapag gusto niya nang umuwi o kaya pag naghanap ng pagkain, saka siya lumalabas. So sa ngayon wala naman tayong nakita, kundi ang nakita natin doon ay malaparaisong ganda ng lugar. At saka ang nakita naman natin sa tubig ay mga malalaking hipon na matatagpuan sa tubig tabang. Pero katulad nga ng binabanggit natin, ang lugar na ito ay pinaniwalaan na pusod ng dagat dahil ang kwento nung unang panahon, may mga nakatira na mga ninuno doon sa taas ng bundok na yan. Narinig nila dito sa ilalim ay mayroon pong mga nagkakasiyahan, mayroon pong mga nagkakantahan, at kapag ikaw po ay maakit, siguradong hindi ka na makakabalik dahil napaka-engkantado ng lugar po na ito. So kanina habang nandun kami sa loob ay sobrang nakakahilo dahil nga po sa amoy po ng paligid, parang isang chemical yung amoy. So nakakahilo. So thanks God naman, tayo po ay nakalabas. At shout out sa kay Sheila ng Sheila Sarsari Vlog, kay Mary Rose Tatlong Hari, kay Mama Celia, kay Ma'am Juan, at sa lahat po ng mga organic viewers, organic subscribers, organic followers ng Mindoro Binors TV YouTube channel, Mindoro Binors TV FB page. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin, at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. So muli, maraming salamat and God bless. bye bye guys!